Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang Sabado ninyo, no? Magandang umaga po, no? Kahapon po ay nag-aral po tayo patungkol sa Deuteronomy na hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan, kaya magpalakas tayo, magpakatao tayo. Ngayong umaga pong ito ay po'y dadako sa panibagong pag-aaral na magagaling po sa unang Korinto chapter 13 verse 4. Pero bago pong lahat, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa demonstrasyon ninyo sa lahat ng bagay sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil binahal nyo kami ng walang kapalit. Nagpakumbaba po kayo sa amin, Panginoon. At hindi po kayo naging mapagmataas sa kung anong estado ng pagiging hari ninyo at pagiging Panginoon. Kung hindi, kayo po ay lumapit para iligtas kami. Kayo po ay nagpakahirap para sa aming kaligtasan. Kaya ngayong hapon pong ito, ay ngayong umaga pong ito, Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng lakas at buksan niyo po aming pag-iisip at puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang umaga po sa bawat sa araw. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang araw po sa inyo. No? Sa bawat araw po na gumigising tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakataon upang mabuhay sa pag-ibig. Ang unang Korinto po, chapter 13, verse 4, ay nagpapaalala sa atin kung ano ang katangian ng tunay na pag-ibig. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong magalit, mainggit, hindi rin hambog at mapagmataas. Yun po yung yun po yung sinasabi ng verse 13. Pero hayaan niyo pong basahin po natin ulit samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ang taong may pag-ibig, sabi po sa unang Korinto chapter 13 verse 4, ang taong may pag-ibig ay mapagmatiis, mabait, hindi marunong magalit, hindi hambog at hindi mapagmataas. No? Yun po ang tunay na karakteristik tunay na karakteristik ng pag-ibig. Kapag sinabi pong nating pag-ibig, hindi lang ito tungkol sa nararamdaman natin, sa pamilya natin o kaibigan. Ang pag-ibig po ay tumutukoy din o tinutukoy din dito ay ang pag-ibig ng gaya ng sa Diyos. No? Mapagpasensya, mabait kahit sa mga taong mahirap mahalin, sa halip na mainggit, sa tagumpay ng iba, natutuwa tayo para sa kanila. Hindi ito pagmamalaki ng sarili, kung hindi pagpapakumbaba sa lahat ng bagay. Ganito ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Jesus sa atin. No? Marahil nag-iisip tayo, paano ba to, Lord? Paano ko ba gagawin to? Paano ba ako magiging masaya sa iba? Kailangan lang po natin isuko sa Panginoon at hayaan natin siyang pagbuhin ng ating puso. Magkakaroon po tayo ng ganito. No? Ang kagandahan po dito, ang sinabi niya po dito, ang pag-ibig hindi lang tungkol sa nararamdaman natin. Kaya hindi natin kailangan magkunwari o pilitin ang ating sarili. Pero ang pag-ibig ay ang Panginoon naglalagay nito sa ating puso. Sa ating isipan kung paano talaga umibig. Kasi siya, dinemonstrate niya po, ipinakita niya po sa atin kung paano talaga umibig. Kaya sa umaga pong ito, hayaan niyo po pagbulay-bulayan natin itong mga katanungan na ito o para pagnilayan natin sa buong maghapon. No? Paano natin may ipapakita pag-ibig na matiis at mabait ngayong araw na to? Meron bang sitwasyon o tao na kailangan mong mahalin kahit na hindi ito kamahal-mahal? No? No? Patabata sa langit, tamaan po sana ang tamaan. No? So, mga kapatid, huwag po nating hayaan na ang galit o ang hindi pagmamahalan ay mamuo sa ating puso. No? Hayaan po natin na tayo mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay po tayo na nagmamahalan dahil yun po yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Minahal niya tayo kahit na hindi po tayo kamahal-mahal.
Kaya sino tayo para hindi magpatawad at magmahal? Okay? Paalala po, ang pag-ibig ay hindi lamang pakiramdam. Ito ay aksyon. Manalangin tayo sa Diyos. Nabigyan niya tayo ng lakas na magmahal gaya ng kanyang pagmamahal sa atin. Sabi nga nila, hindi po natin ito hihingin sa Panginoon, hindi natin mararanasan. Kasi hindi po natin hihingi sa kanyang matuto magmahal na katulad ng pagmamahal. Kaya patuloy po tayo sa ating paglalakad, dumepende sa Panginoon. Huwag niyo pong hayaan ng galit o hindi pagkakaintindihan na mamuo at mabulok sa ating buhay. No? Huwag po nating hayaan na pasukin tayo o magkaroon ng tsansa ang si Satanas na ay nabaguhin ang ating puso o libigin ang ating mga puso. Hayaan po natin na kumilos ang Panginoon Diyos sa buhay natin. No? Bago tayo magtapos, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa bagong araw na ito. Turuan mo kami magmahal tulad ng pag-ibig mo. Kapag matiis, mabait, at hindi makasarili, tulungan mo po kami maging ilaw ng iyong pag-ibig sa aming pamilya, sa aming kaibigan, maging sa aming mga makakasalamuha o sa aming mga kapitbahay, Panginoon. No? Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. At dahil po dito kayo po ang number one example ng buhay natin. Kaya salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No? Maraming salamat po sa pakikinig ngayong umaga ito. Kita-kita po tayo.